Ka-Express, malinaw ang mensahe bago pa man magsimula ang susunod na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ibang gilas Pilipinas na ito. Sa unang pagkakataon matapos ang sunod-sunod na injury setbacks, buo na ang national team at nasa sentro ng lahat ng atensyon ang pagbabalik ni Kai Sotto. Ang dating problema ng gilas na anterior defense at rim protection ay biglang napalitan ng kumpiyansa. At ito ang eksaktong dahilan kung bakit ramdam ang kaba sa kampo ng New Zealand. Hindi ito usapin ng hype kundi ng matchup reality na matagal nang iniiwasan ng mga Oceania teams. Sa mga nakaraang salpukan, malinaw ang pattern ng New Zealand, pabilisan ng laro, ilabas ang mga big men ng gilas sa paint at atakihin ang depensang kulang sa size. Pero ngayong healthy at aktibo na si Kai, nagbabago ang calculus. Ang 7-3 presence ni Kai ay hindi lamang sagabal sa opensa ng kalaban, kundi isang direktang pangontra sa kanilang pangunahing sistema. Hindi na sapat ang simpleng pick and roll o straight line drives dahil may bantay na nag-aantay sa itaas ng ring. At mas lalong tumitindi ang lakas ng gilas dahil hindi na isolated ang responsibilidad ni Kai. Kasama niya ang mas matured na local core at mas balancing rotation na kayang mapanatili ng depensa, na kayang magpanatili ng depensa kahit siya ay nasa bench. Ang malaking kaibahan ngayon ay continuity, walang hinahabol na conditioning, walang minabadaling pagbabalik mula sa injury, at walang force adjustment sa sistema ni coach team. Ang buong grupo ay nakatuon na sa execution, hindi sa survival. At para sa New Zealand, ito ang eksaktong sitwasyong ayaw nilang harapin. Ang kanilang frontline ay epektibo laban sa mga undersized teams, pero historically, hirap sila kapag may legit rim protector na hindi kayang i-bully o i-outmuscle. Kapag si Kai ay nakapresto sa loob, napipilitan silang mag-take ng mas mahirap na perimeter shots o maglaro ng half-court basketball, isang tempo na mas pabor sa gilas ngayon kaysa dati. At sa mas malawak na konteksto, ang lakas ng gilas ay hindi lang potensyal kundi aktual na banta. Ang pagiging kompleto ng roster ay nagbibigay ng malinaw na identity, depensa muna, control ng rebounding, at mataas na kalidad ng shot selection. Ito ang klase ng teams na hindi basta-basta natitinag kahit pa ang kalaban ay galing sa Oceania. Kaya habang papalapit ang laban, isang bagay ang malinaw, ang kaba ng New Zealand ay hindi galing sa ingay sa labas kundi sa mismong realidad sa loob ng court. Buo ang gilas, andyan si Kai at sa unang pagkakataon, ang takot ay hindi na nasa panig ng Pilipinas. Hindi na ito basta projection o pangarap lang. Ang gilas na papasok sa susunod na window ay isang team na buo, handa at walang iniindang injury. At sa gitna ng lakas ng to ay si Kai. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng pag-aantay, ang national team ay walang kung o pero, walang player na minamadaling bumalik, walang kipis na nasa rehab, o walang sistemang kailangang baguhin dahil sa kakulangan ng tao. Ito ang eksaktong senaryo kung bakit ramdam ang tensyon sa kampo ng New Zealand. Sa mga nakaraang taon, malinaw ang naging problema ng gilas tuwing kaharap ang mga Oceania teams, nahihirapan sa pisikalan, nabubutas ang loob at napipilitang makipagsabayan sa bilis na hindi pabor sa atin. Pero ngayon, iba ang kwento. Ang presensya ni Kai ay agad nagbabago ng buong dynamics ng laban. Hindi lang siya dagdag sa height, siya ang sentro ng depensang kayang magdikta ng galaw ng kalaban. Kapag nasa loob si Kai, nagdadalawang isip ang mga guards na pumasok at nababawasan ang efficiency sa kalabang opensa. Para sa New Zealand, ito ang pinakadelikadong matchup. Sanay silang dominahin ang paint laban sa mga undersized teams, pero kapag may legit rim protector na kayang sumabay sa physicality at may timing sa shot blocking, nawawala ang kanilang comfort zone. Hindi na pwedeng basta-basta i-attack ang basket. Napipilitan silang maglaro sa labas, umasa sa jump shots at bumagal ang tempo. Lahat ng ito ay mas pabor sa gilas ngayon kaysa dati. Mas mahalaga pa, hindi na nakaasa lang ang gilas kay Kai, buo ang rotation, malinaw ang roles at mas disiplinado ang depensa. Kapag umupo si Kai, hindi agad bumabagsak ang sistema, may sapat na suporta sa rebounding, may communication sa switches at may structure sa half-court sets. So ibig sabihin, hindi na kailangang pilitin ang superstar minutes, mas kontrolado na ang laro mula umpisa hanggang dulo. Isa ring malaking factor ang continuity ng sistema ni Coach Tim.
Dahil walang injuries issues, nakatutok na ang training sa execution at chemistry, hindi sa emergency adjustments. Alam ng bawat isa kung saan sila lulugar, kailan aangat ang tulong, at kailan babagsak ang depensa. Ang ganitong klaseng preparasyon ang madalas kulang sa Gilas noon, pero ngayon ay unti-unti nang nagiging identity ng team. Habang papalapit ang laban kontra New Zealand, malinaw na hindi na ito usapin ng kaya ba. Ang tanong ngayon ay kung papaano pipigilan ng kalaban ang isang Gilas na may laki, disiplina at kumpiyansa. Ang takot ng New Zealand ay hindi galing sa hype o social media, ito ay galing sa mismong tape, sa mismong matchups at sa realidad na sa wakas, ang Gilas ay hindi lang lalaban sila mula sa posisyon ng lakas. At himayin natin kung paano eksaktong magbabago ang game plan ng New Zealand at kung bakit ang enter-your battle ang magiging susi ng laban. Hindi lang ito usapin ng laki o pangalan, ito ay banggaan ng sistema, disiplina at kung sino ang may kakayahang kontrolin ang loob ng court sa loob ng 4 na quarters. Unang-una, kailangan baguhin ng New Zealand ang kanilang natural na estilo. Kilala sila bilang isang team na agresibo sa paint, malakas sa offensive rebounding, at walang takot sa pisikalan. Pero kapag may Kai sa gitna, ang ganitong approach ay may malaking kapalit. Ang bawat drive ay may banta ng shot alteration, ang bawat post-up ay may kasamang double team reads, at ang bawat second chance attempts ay hindi na automatic. So ibig sabihin, napipilitan ang New Zealand na maglaro ng mas perimeter-oriented offense, isang aspeto na hindi palaging consistent sa kanilang laro. At dito papasok ang pinakamalaking bentahin ng Gilas ngayon, ang structured team defense, dahil buo ang lineup at walang injury concerns, mas buo rin ang rotations. Kapag nag-switch sa labas si Kai, may sapat na help sa weak side. Kapag nanatili siya sa drop coverage, disiplinado ang mga guards sa paghabol at pag-close out. Ang resulta, mas mahirap makahanap ng rhythm ang New Zealand at mas tumatagal bago sila makapuntos. Sa FIBA setting, kung saan mahalaga ang bawat possession, ang ganitong klaseng disruption ay unti-unting pumapatay ng kumpiyansa. Sa opensa naman ng Gilas, mas lalo itong nagiging problema para sa New Zealand. Ang presensya ni Kai ay hindi lang para scoring, siya ang anchor ng spacing. Kapag nag-post siya, napipilitan ang kalaban na mag-collapse, nagbubukas ng tira sa labas. Kapag hindi sila mag-double, may kakayahan si Kai na mag-score o makakuha ng foul. Ito ang dilema na paulit-ulit nakakaharapin ng New Zealand, pumili sa pagitan ng anterior damage o perimeter punishment. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.